Ano ang mas malalim na legal na implikasyon ng paggamit bilang isang president itong pag-aresto kay Rodrigo Duterte at ang napipintong pag-aresto kay Bato de la Rosa upang dalhin sa Hague ayon sa reklamo na tila may initiative o pagsuporta ng mga makakaliwang grupo kagaya ng aking diniskas sa aking naunang video. Ito po muli si Attorney Michael Parario, pag-usapan natin yan. Doon sa nakarang kong video, sinabi ko sa inyo na tila ba parang ang mga makakaliwa, mga komunista, ang National Democratic Front, gamit ang ICC, ang tila nagtatakda ngayon ng daloy ng politika ng Pilipinas. Pero hindi lamang po sina Rodrigo Duterte at sina Bato de la Rosa at yung mga ilan pang mga general ang potentially ay makasuhan o madala at makidnap papunta sa Hague ang dahil lang sa reklamong kagaya nito. Kapag po ginamit natin itong modelo na ito ng pagsasampa ng kaso sa ICC at tinanggap na ito ng pamahalaan bilang isang katotohanan, ay ilalagay natin sa alanganin pati ang ating mga kasundaluhan. Halimbawa, yung mga sundalo na involved doon o yung mga even the high-ranking military officers who were involved in that operation in Mindoro na kung saan may mga namatay na mga estudyante di umano from UP who were doing their research doon sa battleground sa Mindoro. Ngayon, pag in-apply mo ang modelo ng ginawa nila kay Rodrigo Duterte, ibig sabihin nito, pati itong mga sundalo na to, mga colonel, mga general, mga commanding officers responsible for that military operation, ay pwedeng sampahan ng kaso sa ICC for crimes against humanity. At sasabihin nila na may pag-abuso sa karapatan ng mga estudyante, that they were slaughtered, that they were killed in cold blood, at kakasuhan na naman doon pati ang ating mga sundalo. Effectively, ang sinasabi nitong mga makakaliwang grupo dito, wag nyo kaming sasalingin kasi meron kaming ICC na magpoprotekta sa kanila at meron tayong inutil na pamahalaan na hindi alam ang kanyang ginagawa at pwedeng dalhin na naman pati ang ating mga kasundalohan na gumagawa ka ng kanilang tungkulin dito sa ICC ng dahil dito. Ito yung mas malalim na implikasyon. Nadinig ko na ito, binabanggit ito ni Senator Alan Peter Cayetano, pero ngayon ay malinaw na posible talaga na mangyari ito at tila napakataas ng kumpiyansa ng mga makakaliwang mga grupo na ngayon ay nakaupo na rin sa Kongreso, pinapasahod natin, binibigyan ng mga maleta, na binibigyan ng pondo para magamit nila sa kanilang mga operasyon laban mismo sa ating sariling pamahalaan at laban sa ating mga sundalo. Iyan ang mahirap na effect o the legal consequence nitong pagpayag ng ating pamahalaan dito sa sistema na ito na kanilang ginagawa. Kaya nga ang aking opinion nun, sinabi ko, akala ng pamahalaan nito, ng administrasyon na ito, ay nagagamit nila ang NDF, ang CPP-NPA at ang mga organisasyon na identified dito sa mga ito. At nagagamit nila ito laban sa mga Duterte. Ika nga, the enemy of my enemy is my friend. What you don't know is that the NDF, CPP-NPA will never be your friend. Kahit na pareho niyong kaaway ang mga Duterte. They are just waiting for this opportunity. Eventually, they will lash out against you. They will strike against you. At ito rin naman ang iniisip ng administrasyon na ito. Pagtapos na nilang gamitin ang mga makakaliwang grupo, ay sila rin naman ang dadali dito sa mga ito. But the CPP-NPA has been here, the NDF has been here far longer than you have been here. Matagal na sila dito at kayo ngayon lang nagsisiusbong dyan sa politika. Ang kilusan ng communist movement sa Pilipinas, nag-umpisa pa, I think, sometime in 1968. And sa lawak na ng karanasan nila, ukol dito sa propaganda, paggamit ng politika at ng armas sa pakikibaka, ay tingin ko, mas alam nila ang ginagawa nila kaysa sa inyo. Ngayon, nakikita natin yung manipulation as it is happening is going to seriously affect our country. Bakit po kailangan tayong magsalita laban dito kahit ng ating pamahalaan ay tila para mga
wala sa sariling katinuan. The reason that we are fighting against this is that as members of churches also, alam naman natin that sa isang communist rule ay wala naman pong Diyos sa kanila. There's no religion in them. Ito ay para sa kanila opium of the people, ang tawag nila dyan sa religion. And people who believe in God will eventually be oppressed. Kaya nang ginagawa sa China, sa ilan pang mga dictator at mga communist na bansa in Korea, North Korea, that the faithful are being oppressed. And eventually, kayo mismo na mga mananampalataya, those who belong in churches today, Christian, Catholics, or whatever, na pumapalakpak dito sa patuloy na paglabag ng karapatan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Magugulat kayo isang araw, kayo naman at ang mga ulo ninyo will be in the chopping block. At sa panahon na yan, maiisip nyo na lang na ang tanging panlaban ninyo sa mga taong kagaya ng mga ito na umaabuso ay ang ating konstitusyon. Pero tayong lahat, bagamat tayo ay salat sa kakayanan, salat sa pera, hindi tayo magiging salat sa ating kaalaman at patuloy tayong makikidigma sa pamamagitan at gamit ang kaalaman na meron tayong lahat. Sapagkat ang mga iskumbro ng Pilipinas patuloy na magmamasid, makikilahok, mag-aaral. Sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.